Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up. Sabay-sabay na lang tayo sa 5. Ready, go. Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Let's pray, Lord, mas lasin mo salita. Panginoon, we pray na kayo pong pala. Sa amin medyo hindi mo komplikado, but kailangan din pong aralin. Topic, Panginoon, I pray na bigyan ng biyaya, ang nawa, at lakas, Panginoon, talino. Kayo po yung magpala sa amin as a church, especially as we do your will. May we do it with all our strength and mind and wisdom. Lalo pag ginagabayan niyo kami, Lord, navigate po yung aming buhay sa ministry. So yun po, kayo pong pala muli. Lalo niya yung mga kainaan. Salanan, Panginoon, patawarin yung bawat isa. Kayo pong malati ngayong hapon. Kaya malati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pinutol ko na, no? Pero hanggang dyan lang tayo. So, good afternoon po sa lahat. So, tanong. Nakakita na ba? Medyo familiar po, chapter? They call it the love chapter. Hanggang 13 yan. Wala. Sige. Huwag na. Init. So, napakarami nito, no? Comprehensive actually ito, no? Pero ngayon, dami sa atin dito nagkabisado na nito, eh, no? Ewan ko naintindihan natin lahat. Pero yung iba dyan basic, yung iba parang ano ba yung sabihin nito, no? Pero yung focus natin, yung na sinabi dyan sa 5, yung huli, no? Sinabi dyan, thinketh no evil. Actually, isa sa mga, ano yung sabihin nun? Kasi wala na bang masama? Ganun ba yan? Hindi naman, kasi may masama at mabuti. Ayan. So, sabihin ko na, yung pag mahal mo o nagmamahal ka, hindi kayong nag-iisip ng masama. Okay? Pero mas komplikado ang subject natin ngayon. Title natin ngayon is Judging Hearts That We Cannot See. Lalagay natin ito sa ating sins to be avoided. Sila nagbago ako eh. So, ang subtitle ito, A Sermon Against, ito na, Hostile Attribution Bias. Ayun yung ating term, no? So, bago lang din sa akin, pero alam ko na to eh. I mean, napapansin mo to and yun pala yung gusto kong ano, no? Ito ay as early as 1980, no? Kinoin ng isang, alam mo na, mga psychologist ata to. 1980. Basahin ko sa inyo yung ibang ano, no? Let go, judging hearts that we cannot see. Ibig sabihin, di mo naman alam, iniisip niya at nasa puso niya, hinusgahan mo na. Again, sabi sa Bible, judge righteous judgment, walang problema. Then sabi niya, he that is spiritual, judgeth all things. So walang masama maghusga, pero siguraduhin mong tama. Amen. Kaya yung term dito, hostile attribution bias, i-define muna natin. Hostile, alam niyo hostile, di ba? Medyo negative, no? Parang kalaban. Pag sinabing attribution, attribute. Ano siya? Attribute. Katangian actually, pero ito medyo ano to, verb. Pag ina-attribute mo sa kanya isang bagay, parang ayun yung iniisip mo. Pinagpapalagay. Pag sinabing bias, parang killing, no? So, hindi lagi masaya ang mga bias, pero ito kasi negative nga, no? Hostile attribution bias or hostile attribution of intent. Okay? Is the tendency to interpret others' behaviors as hostile intent. So, may nakita kang ginawa niya, sinabi niya, again, mag-judge tayo, pero minsan,
Bakit laging negative? No? Even when the behavior is ambiguous or benign. Kasi yung benign, hindi naman masama. Alam mo yung benign, parang ano yan condition sa medical. Naalala ko yung nasilip yung aking ano dito. Ano ba sinilip sa akin? Liver. Kalimutan ko na. So may nakitang bukol, dalawa. Isang maliit, isang malaki. So syempre, ang dami pang test na ginawa. So, pero bandang wala, sabi nga, benign yan, benign. Ano yung benign? Walang masama. Not harmful. Yan, benign. So, for example, a person is with high levels of hostile attribution bias might, ano yung katangian nitong may mga, on noticing two people laughing, yan, nakita kami, nagtatawanan. So, immediately assume that the people are laughing about them. Kala mo ikaw yung tinatawanan. No? So, minsan bunga rin yan ng ng talagang ganun talaga. Pero wag mong assume. So, siguro, sino ditong hindi pa naranasan yan? O naranasan nyo na? Taas kamay, naranasan nyo na. Ako, may picture, may vivid ako niyan eh. Kasi may time na yung mga pinsan ko andun sa bahay. Sila magkasundo. Ako hindi masyado. So okay lang, gano'n naman talaga ako. Kaso may inassume akong gano'n. Kaya nung nalaman ko, ang tagal ko pinagsipan, tama ba ginawa ko? Parang bata pa ako nun. So yun yan, naranasan natin yan. So sino dito naranasan na yan? Ikaw? Hindi pa? Ikaw, Jackie. Ikaw, Julia. Hindi ba siya sabi ko? Hindi pa. Hindi pa. Akala mo masama iniisip nila, yung pala hindi. Naranasan mo na. O, Julia. Hindi pa. Ikaw, Jamie. Ate May. Hindi pa. Ha? Ate Marge. Dito. Okay, so the term hostile attribution bias was first coined in 1980 nga, Nasby Hayden and De Paulo, who noticed along with several other key. Matagal na to eh. Alam mo yung mga panahon na to. Ito kasi yung mga inaaral talaga nila, nauso yung mga ganyang studies, kaya na okay din to eh, no? At least na papangalanan. Tayo ngayon, sa panahon natin, napag-aralan natin. So, yan. May gusto ako ditong, hindi na history na yan. Theorot, hindi na yan. Yung mga lang. May measurement pa. O nga kasi iba, hindi na masyado. Minsan may, talaga, kung may history ka, di ba? Kung dati kang ginawa ng gano'n, tapos parang ginagawa ulit, di, syempre. Yan. So, pero ito yung mga implication. So, kung meron kang ganitong bias, minsan daw, aggressive ka. Kasi nga, kala mo ikaw ay pinagkakaisahan, or ang feeling mo may masamang intention sa'yo, syempre, medyo aggressive ka. Okay? Yan. So, nanapak, ganyan. Reactive. And then, negative adult outcome. So, kahit mga adult, kasi sa mga bata, madalas yan, nabagit ko sa aking bata. Pero kahit mga matanda, nararanasan yan. Lalo na nga ito, nabanggit dito, kunwari, asa-asawa, ganyan. Kung yung asawa may gano'n na, nagbago na, pero dati siyang gano'n, magdududahan mo minsan. Ang kulit nitong Gemini na to. So, yun na. Okay? So, totoo yan. Nangyayari yan. Ngayon, ano yung biblical natin dyan para maiwasan natin? Okay? Sa atin o tayo sa iba? Sabi doon, charity, kung nagmamahal ka, hindi ka nag-iisip ng masama. Again, hindi sinabing
Siyempre, iniisip ka, pinag-usapan nga natin yung sa mga kasalanan, pero hindi mo i-attribute sa akin, ganyan ka eh. Sigurado ako ganyan ka. Yun sana iwasan natin. Ano yung madalas sa, wala akong close reference dito, pero, hindi, sabi sa Matthew 7, sikat na sikat, huwag nyo lang puputulin sa umpisa, okay? Ang sabi dyan, judge not that ye be not judged. So basically, ang ibig sabihin dito, huwag ka agad maghuhusga, no? Hindi huwag maghusga, huwag ka agad maghuhusga. Inaral na natin yan sa Matthew. So alamin mo muna, kasi kung ganun ka maghusga, huhusgahan ka rin ng ganun. Makita niyo yung balikan yan eh. Kaya po pag medyo negative ka sa ibang tao, sa maraming tao, negative din yung ibang tao sa iyo. So again, hindi lagi. Yung iba, ito yung problema natin bilang mga Kristiyano especially. Lalo pag outspoken ka, o alam nila, especially ganyan. Ay, ano yan, baptist yan, matindi yung mga ano yun, strict yan sa ganyan. Naku, baliktad ang gagawin sa'yo. May konti ka lang makikita sa'yo, ayariin ka na, okay? Kaya mag-ingat. So, wag agad maghuhusga. Yan ang paulit-ulit sa Bible. Dapat tama. Pag may suspetsa ka, i-ano mo lang, i-hold mo lang yung thought na yun. So, mag-ingat ka kung alam mong masama yung judge sa kanya o yung kutob mo sa kanya, di ba? Sa church, madalas yan kasi sabi nga sa inyo, pastor, inaalagaan yung tupa. So, pag may bago dito, ay, maniwala kayo. Kaya kailangan natin pare-pareho ng discernment at ng guidance ng Panginoon. Yan. So ngayon, ano yung mga danger niyan? Doon muna tayo sa danger. Parang kanina baliktad, no? Doon tayo sa danger na huli. Ngayon, para maano tayo, warning agad tayo, sabi sa Ecclesiastes 7:9. Ibasa, ready, go. Be not hasty in thy spirit to be angry, for anger rested in the bosom of fools. Huwag kang mamadali na magalit. Yan. Kasi po, may sinabi dyan, anger rested in the bosom. Hindi laging masamang magalit, ha. Ibig sabihin yung madaling magalit. Maalala ko yung French ko na dito, ano yun? Nakasinghal ka ba? Ano ba yun? High blood ka ba? Alala ko na naman, hindi ko makakalimutan yung classmate ko hindi ko classmate yung sa Moraya, yung ayaw siya ibaba. Parang sinabi ko ng pare. Gulat. Hindi na nagpakita ulit yun after ng incident na yun. So bakit gano'n? Ano ba to? So pero, kaya natin inaaral yan, hindi lang sa ibang tao. Yan, minsan may tamang instance na gagamitin sa atin ng demonyo yan. Kaya ingatan natin. Pag napahiya ka na, parang ayaw mo nang nakita ulit. So, huwag ka na lang magmadali agad. Mag-ingat ka, pwede na mag-ingat parang sa ingat ka lang. Hindi ikaw yung unang bibira, di ba? Kahit sa self-defense. Ang sabi sa Proverbs 14:29, he that is slow to wrath is of great understanding. Pakita ko na rin, no? Ang isang tao daw, na hindi agad-agad, no? Especially sa ganitong bagay, yung nagagalit ba? Dali mo magalit. No? Sabi dito, hasty of spirit. Yan yung kabaligtaran, no? He that is a hasty spirit exalted folly. Yan. Tapos sinabi yung, ganun yan, no? Di ba, ganun yan, no? Pwede ka mag-observe muna. Kaya yung negative dyan, para motivation natin para hindi tayo mabilis sabi diyan, he that is slow to wrath is of great understanding. So pag ikaw yung taong hindi agad-agad na gagalit, kahit inaasal ka na, talagang ginagalit ka, pinoprovoke ka na, pero ikaw, tingnan ano ba to? Di ba? Bakit ganito sinasabi ito? Bakit ganito yung nangyayari? So sabi nung matalino ka daw. Okay? So yung kabaligtaran alam mo nyo na. Madali kang magalit. Yung mga bata,
tayo yung pinag-iingat natin yan, no? Kasi alam natin ganun yun, agawan mo lang ng candy yan, isigaw na yan. Kaya yung itong mga kapatid ng yung maliit, syempre, nasabi ko, huwag nyo nang ipoprovoke, maliit pa yan eh. Iba naman, ang lakas mong asar. Gustong gusto yung giingay pa yung maliit. Kaya siya lang inakagalitan. Diba? Ano sabi sa James 1:19? Very sikat. Kayo ulit, no? Ready, go. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. So, wag agad-agad. Kung saan ka dapat mabilis, yung makinig. Or obviously, mag-isip yan. Pwede yun. Pinaprocess mo lahat ng nakikita mo, narinig mo, na soul winning. Naku, napakaganda. Ano yan? Skill yan. Pinapakiramdaman mo agad. Anong klaseng tao ba to? May ganitong edad to. Pinaprofile mo agad yan. Di ba? So, yun yung swift to hear. Lalo pag may mga controversy, pag mayroong kailangan mag-judge, may lumapit sa'yo, yan, mag-aaway na pala. Kaya lumapit sa'yo yan, inaasahan ikaw yung mag-resolve. So, ikaw agad mag-uhusga ka agad, di mo pa nga narinig, matay ka na. Salit na makatulong ka, yan. So, yung dalawa, slow to speak, slow to wrath. So, wag mo agad-agad na galit, no? So, isa sa mga key point dito, anong pinagkapareho nung wrath? Sa speak, ano yung bagay na dapat mong ina-handle dito? Ano ba yung bakit ka napapasigaw agad o napaiyak? Emotion. Yun yung key dyan. Emotion mo, normal na may emotion tayo, pero kontrolado mo dapat. Nakikinig ba? Nakikinig ba? Jared pala, tinulugan mo kami kanina. So, emotion. Huwag mong papairalin yung emotion. Actually, pinipigilan nga yun eh. Huwag naman peke, no? Then, last danger. Proverbs 18. Mga common to, no? Ako naman, he that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him. Very common yan, ha? Ulit sa Tagalog. Pag ikaw, hindi mo pa nga alam, may alam ka na, pero nababasa mo, pero hindi mo pa alam lahat-lahat. Okay? Ano ba maganda example dyan? Kunwari, sabi ni ganyan ka daw. Mga ka daw ganyan, no? Tapos, yun. Sumagot ka na agad. Ano sabi doon? Pag sumasagot ka agad, para kang, pag sila yung folly, kalokohan yan eh, or, dalas kalokohan yan, or kamalian. Folly, false, tingnan ko na nga rin. Pero madalas ko dyan is kalokohan eh. Basta in the negative yan. Mistake, pwedeng ganun. Okay, bibilin ito, bagal. Lack of good sense or normal prudence or foresight. Basically, nga, maling, evil, wickedness. Medyo sagad naman yun, no? Basta, kalokohan or kasamaan, yan. So, pag sumasagot ka, sumagot lang eh. Pero, applicable yun sa maraming bagay. Yung iba kaya nakasapak agad, nakamura agad. Kasi kahit sa utak mo, sumasagot ka na, nag-assume ka na agad. Yan. Sabi doon, kalokohan yon, kasamaan, at nakakahiya yun. Mapapahiya ka dyan sa ginagawa mo. Yan yung mga danger. Okay? So ngayon, ano example natin? Marami actually yan sa Bible. Kaya si matalino din sabi Solomon tsaka si David eh, no? Kasi ina-assume niya agad. Hindi siya nag-assume, I mean. Tingnan niya kung anong nangyari.
Pero may example dito, kilala niyo si Eli? Sino si Eli? Sino si Eli? Yan, priest sa panahon nino yan. Yan. Siya yung narinig niya o nakita niya pala actually. Nakita niya si Hannah, di ba? Si Hannah, hindi magkaanak, nagpray. Nagpe-pray si Hannah. Inassume na agad ni Eli na, laseng. Bakit niya i-assume yun? Baka lasinggero din siya. Wala sinabi sa Bible na gano'n, pero gano'n eh. Minsan madalas. Ang ina-assume mo, gano'n yung isang tao kasi gano'n ka rin. Hindi lagi Pero lalo pag yung mga hindi gwadyado yung utak, ganyan yan. Alam naman natin ang may kasalanan si Eli dito, di ba? Yung kanyang anak na dalawa na tawag dito, mga reprobate to eh. Mga sons of Belial. Sino nga ba yun? Si Hophni and Phinehas ba yun? Ito. Ayan. Ayan, di sinabi. Di sinabi. The sons of Eli. Sa akin, hindi ako nagkakamali, Hophni and Phinehas yun. Basta malinaw dyan, sila ay anak ng demonyo daw, di ba? So, alam nyo pag may kalokohan yung... Kaya napaka-importante po kung sino nakapaligid sa atin. Alam nyo ba yun, na-influensya at na-influensyahan ka. Ganon din naman kung ano yung pinapakinggan mo. Okay? Ano yung pinapakinggan mo, pinapanood mo. Hindi pwede hindi ka sa office, sa community, okay? So, si Eli, nakita lang niya, nagpe-pray nga si Hannah, nasa temple eh. Kaya mong lasing? Anong ginawa niya? Di napahiya siya. So, jumping to conclusion leads to false accusation. Biruin mo yun. Kaya nalala ko, sinabi rin ni Hannah doon, ay, wag mo kong kalain na ako'y sons of Belial din. Ganun sinabi niya eh. Ayan. No, my Lord, I am a woman of sorrow. I have not drunk wine. Ayan. Count not thine handmaid for a daughter of Belial. So, hindi lahat ng umiinom, anak ng demonyo. Pero nasa temple kasi siya eh. Hindi sinabi dito gano'n yun ang ating doon. Tindi mo naman, Eli, bakit mo naman pag-iisipan ng ganyan? Yan. Di ba nakaka-insulto yun? Pag ikaw yung ginagawa kang maganda, ang kala sa'yo, lasenggero ka. Nag-pray ka. Saklap nun Kaya loko-loko, may mga nagsasabi kay Jesus, di ba, yung mga lasenggero. Si Jesus, lasenggero din eh. Kasi sila yung loko-loko sila. So, ingatan natin yun Number 1 pa lang yan. Ano pa? Yung sinabi ba sa Bible na huwag ka maghusga agad? Paulit-ulit yan. Tingnan mo sa kanina, tapos tayo sa Matthew 7. 1 Corinthians. Tayo naman, ready, go. Therefore, judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts, and then shall every man have praise of God. Yan, sabi dyan, judge nothing before the time. Anong time yun? 2:00? Ibig sabihin, may panahon na magkakaalaman.
Naalala ko tuloy nga, yung mga iba nag-judge, yung nagkasakit, si Job, di ba? Pinusgahan siya ng kanyang friends, yung tatlo, at pati yung pang-apat. Ingat tayo sa ganun. Posible din, ha? Pero, diba, yun. Kasi sinabi ko, alam ko yan, ganyan. Mga false teacher dyan nangyayari. Diyan kayo mga baguhan. Ano pa? Jeremiah 17. Ulit-ulit to, so sana maano natin to. Napansin nyo ba yung ginagawa natin? Minsan didetalye natin. Kasi yung mga ibang churches ngayon, tsaka yung mga ibang teacher, mas gusto nila yung andun lang sa basic. So kung sa ibang tao, okay lang yan, mga bago. Hindi naman tayo laging ganito eh. Sabi si Jeremiah 17:10, ako naman, I, the Lord, search the heart, I try the reins. Even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Siya yung nagsuhusga. Kilala niya tayo, nakikita niya ginagawa natin, pati especially yung puso. Obviously, ang nitukoy dito ay intense, no? Alala niya ating Hebrews 4:12, di ba? Sino yung nag-search, try the, doon? Yung salita ng Diyos. O siya rin yun eh. So, kung ang Diyos, ang nakakakita ng lahat, anong implication nun? Ikaw, hindi mo nakikita yun. Huwag ka mag-uusga agad. Ganun lang kasimple yun. O, ito na naman, yung kay Samuel naman, di ba? Yung kay Elkanah. Elkanah tuloy. Sino yung panganay ni Jesse? Abinadab ba yun? Hindi. Pangalan ni Jesse. Di ba 7 sila? O 8 ba sila? Kasi may kapatid na babae yan eh. David. Zeruiah yung isa. 1 Samuel. Eliab. Eliab ba yung panganay? Pangalawa tayo. Tama, Eliab. Tingnan natin. Di nakita. Maghanap ka ng bagong hari. Anak yan ni Jesse. Hindi niya pa kilala yun. Eliab nga. Galing. Naku, matipuno. Ito na yun, sabi ni Samuel. Si Samuel na to, nagkamali pa. Kaya winani nga siya ng Diyos. Nagkamali ka na kay Saul. Si Saul kasi ang Diyos naman nagsabi nun. Pero mukhang Saul din to. Huwag kang titingin sa itsura. Kasi ayaw na ng Diyos yan. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh at the outer appearance. In general yan ha, tayo ganun, in general. So kaya nga wag, no? Gayahin natin ng Diyos, but the Lord looketh on the heart. So again, kung di mo kaya yon, huwag kang mag-assume. Sabi sa Romans 14:4, ito, applicable din sa atin to. Maraming mga lingkod ng Diyos. Di mo alam, parang na-meet ko kahapon. Diba, nakita nyo naman, di ba, Peter, kung paano ko trinit yung doon. Parang born again. Hindi ko naman binastos eh, di ba? Kasi di sila King James, tinanong mo lang. Ganon, di ba? Hindi pwedeng hindi baptisto. Sabi dyan, who art thou that judges another man? Sino ka ba? Kahit sa amin, sa trabaho po, ganon yan. Kunwari, ito, may bata siya. Tao niya yun. Okay? Ako, iba yung tao ko. Tapos husgahan ko yun. Hindi, ito kakausapin ko yung boss niya. Ganun ang dyan. Kasi hindi ko naman kilala yun eh. In a way, siguro, pero siya ang responsable doon. Ganun din sa mga anak. O, ingat kayo dyan. Yung anak mo, ganyan. Malay mo dyan. Nakikinig ba kayo? Asawa mo, ganyan. Paano mo nalaman? Eh, sabi niya, sino ka ba para maghusga? To his own master, he standeth or falleth. Mananagot siya sa kanyang boss, sa kanyang master, sa kanyang tatay, sa kanya. Huwag ka mag-husga agad. Amen. Ay, batang yan, maingay. Ano yan? Hindi ganun. Gutom lang, di ba? Yan, sabi pa dito, yea, he shall be holden up. Lalo nito pa, sinasabi dito, parang, kasi ito yun. Yan. Ang tao, ayan, mga weak. Yung mga tao kasing weak. Parang nasabing weak, kasi ganyan. Kaya ginausap ko yung kahapon, bakit po, kayo, NLT daw sila, NLT. Yan ang Bible nila. Hindi ka gano'n. Sinabi ko lang, ingat po kayo dyan. Alam niyo po ba yung topic dyan?
Ganun. So, huwag kang mag-uusga agad. And then, tapos na tayo sa Matthew 7:1. Ngayon, ang summary ng point na yon, hindi natin bakit tayo pinagbabawalan ng Diyos na maghusga agad, kasi hindi natin alam. Hindi natin nakikita ang intention ng tao. Yung iba dyan, napaka-peke, magaling magpanggap. Tayo, hindi pa naman tayo ganun. Pero again may mga taong nakakapag-develop ng ganyan discernment. Huwag ka lang mag-a-assume agad. Obviously, yun ang ating objective, no? Okay, nanggaling tayo sa mga dangers. Ingatan yan. Mag-ingat, maghusga agad. Dahil ang Diyos ay malinaw. Ang dami nating verse na pinagbabawalan tayong ganun. Hindi ka Diyos. Ngayon, ano pa? Pag masyado kang hostile ka lagad, inoisip mo sa ibang tao, ano yung pwede mangyari? At actually, madalas mangyari. Sabi diyan, if a man say, I love God, and hated his brother, is a liar. For he that loveth not his brother whom he had seen, how can he love God whom he had not seen? Sabi mo lang yun, mahal mo ang Diyos, tapos yung kapatid mo, hindi mo mahal, hindi mo pinagbibigyan, parang kanina, pinag-isipan mo masama, hindi ka naman sigurado. Parang may something wrong doon. Ano pa? Ito yung kabaliktaran. Proverbs 10. So, ma-derive natin dito yung 10, 12, sabi dyan, hatred, pakibasa kayo naman. Let it go. Hatred strikes, but love covereth all sin. So, yung kabaliktaran dyan is hatred and love, no? So, pag may galit ka daw, tago man yan o hindi tago, di ba ikaw yung gusto mo may away lagi? Parang yung accusation nila dyan sa US, ganun daw yan eh. Parang totoo naman, parang hindi ko alam eh. Pero dinidestabilize daw yung mga bansa. Nasabi. So, pag galit ka nga sa mga bansa, ayaw mo magkaisa, gusto mo mag-away, ganun. Kasi ikaw mismo, marami ka ng kaaway, yan. Pero ang kabaliktaran na but love covereth all sins. May kasalanan, okay, alam mo natin may kasalanan, reality yan. Pero dahil mahal mo siya, anong gagawin mo? Hindi mo na kailangang i-bring up. Okay? Ngayon kung may seryoso ang accusation, malinaw, sigurado ka, sabihin mo agad sa tamang otoridad. Okay? Huwag yung babalik tayo ako dito. Baka sabihin nyo, mayroon na, basta parang napansin ko si ganyan eh. Sabihin nyo na agad, pag may something na talagang, alam mo na, wicked. Ha? Pero kung wala lang, mababaw lang, pwedeng pagbigyan. Okay? Gets ba? Kasi marami namang kasalanan talaga pwedeng palampasin. Either mababaw, bata naman yan. Ang mga delikado talaga, minsan mga adult, ganun yan. Kaya we watch for each other din. Galatians 5. Ito, kung di kayo naniniwala na may mga ganyang klaseng tao, ito sabi ni Paul. Sa mga Kristiyano to ako na lang. Ako na muna. But if you bite and devour one another, may nagkakagatan pala. Mga bata. Obviously, parang talinaga, no? Take heed that ye be not consumed of one another. Pag sinabing consume, ubos. Ganyan po yan, pag may talaga nagkagalitan na medyo malalim, hindi mo alam, bakit wala nang isa doon? Baka kung ano sinabi nung isa, ano nangyari. Kaya minsan yung pastor na nakaparaning dyan, ano nangyari dito? Iisip. So, napansin nyo yung so, huwag tayong ganun. Kung may kasalanan talaga, I'm sure meron. Pero, ingatan natin, okay? Huwag namang sobra. Kasi nga, hostile na yung intention mo.
James 3:16. Kayo naman, ready, go. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Ayun, pag alam mo nang may nag-aaway na, ang dami ng kasamaan dyan. Di ba? Kaya yung pag nakapanood ba kayo ng mga minsan na gangster laban sa gangster? Di ba? Kaya dito, Iran tsaka US talagang ganyan ang ano yun eh. Datingan niya, kanya-kanyang ano eh. Propaganda. Kasi malalim, no? So sabi ng iba, ang ano talaga dyan, Israel. Ayun naman talaga yun. Alam niyo ba yung kwento dyan? Yung Israel, di naman talaga nila lupa, kinangkin nila, pinatanglsik yung ayaw nila. Ngayon, galit sa kanila hanggang ngayon. Siyempre, yung mga anak nun, anak-anak nun. Kaya ngayon, anong ginagawa nila? Lahat na ng kasamaan, nandun na. Hanggang mga isaw-saw doon. Ibang Kristyano, nakikisaw-saw pa eh. And then ito, parang ito na yung kanina, Ephesians 4. Bitterness. Let all bitterness and wrath and anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice, and be kind one to another. Yung kanina, di ba? Tender-hearted, forgiving. Huwag niyong hayaang mag-ugat-ugat yung bitterness. Ayun, so anong pinaka-summary natin sa point? Ano yung point? Hostile thinking destroys love and unity. Yan. Alam mo na yan. Alam mo makakasama sa atin yan sa church. Diba? Sa paglago ng iba, ng marami. Ingatan natin yan. Kaya ang insight dito, suspicion feeds division. Love builds unity. Very basic, diba? At mag-iingat kayo ito. Sabihin nyo sa akin pag merong, nasabi ko na sa inyo last time to, sasabihin ko ulit. Kasi hindi ko kayo kontrolado lahat. Lalo ngayon, buti nung panahon nila, Pastor, wala pang chat eh. Diba? Malalaman mo, magdududa ka, pumunta sa bahay ni ganyan si ganyan. Ano kaya pinag-usapan? At least meron ka, ngayon, chat na lang eh, malay ko dyan. Pag may nag-uusap sa inyo dito ng gusto, division, pagalingan, sabihin nyo agad sa akin, sinasabi ko na sa inyo. Kahit sino pa yan. O ngayon, parang hindi na kayo may sumbong, iwasan nyo na rin. Ano bang para saan ba yun? Ano ka, ikaw ba si ano? Commentary sa ano, natawa ako dito sa mga UFC. Naghaharap pa yan, no? Ganyan pa yan, no? Kasi pinopromote yung laban, di ba? Meron ba tayo? Na-promote yung ano? Loko-loko nga itong mga to eh. Pero alam ng sanlibutan, kumikita kasi yan eh. Ikaw, ganun ka ba? Gusto mong maging ano? Sino promoter? Bob Arum ka ba? Lalo yung ano. Alam wala masyadong kilala sa UFC, no? O hindi ko lang kilala. Nakikita ko madalas yung ano yung anak ng principal namin dati, ganyan ng ano. Ang sumikat lang doon pero natalo na rin siya eh, di ba? Yung loko-loko. Basta yung nagtattoo ng parang ano, Bible verse na anyway. So, alisin natin yan. Kasi nga minsan nagkakaganyan tayo kasi nagagaya natin sa iba. Diba? Nakapanood ka ng Sharon at Cherry Hill. Hindi ko na nabutan yun ha. Ano naman yun? Ganyan pa rin kasi sabi kasi pag nakapanood ako dun sa ano, pag nagpapa-change oil ako dyan sa Shell. Siyempre, dun ako sa aircon, nanonood ako. Naku, ito may ganun pa rin, wala nang pinagkaiba. Iba-iba lang yung ano. Pero yung mga director kasi nun, tsaka writer, sila rin eh. Hindi tayo drama dito. Anyway, move on tayo. Anong ginawa ng Panginoon? Yan, ito yung pinaka-model natin lagi si Jesus eh. Amen. Meron ba totoong lalo si Nehemiah, ganun din. Kasi Jesus,
Ay, grabe nangyari dito. Judas pa siya, si Pedro, mahina lang si Pedro, di ba, ng panahon na yon. Kaya napikon din siya eh. Sino pa? Kahit si John eh, di ba? Si John and sino kapatid niya? James and John. May panahon din na napakayabang ng mga yon. Anong gagawin mo? So, pero, ang sabi ng Panginoon, patawarin nyo, patawarin nyo, patawarin nyo. Ganun ang ano niya eh. So, mercy. Kaawaan mo yung mga medyo immature. Okay? Kung talagang sila immature. Dapat ikaw yung laging, sabi nga the high road. Take the high road. Ikaw yung mature. Ikaw yung iniintindi mo sila. Amen. Huwag ka rin siyempre, ingatan mo rin yung sarili mo. Pero, then patient ka lang, tatalino ka niyan. Pag-ibig, siguraduhin mo ikaw yun. Ngayon, iba talaga, kaya ayaw umibig din. Kasi inaabuso, di ba? Maraming ganun, kaya iba, dati akong, nagbibigay, ngayon ayaw na. Kasi nung inabuso ako dyan eh. Kaya ingatan nyo yun. So, ano gagawin natin? Palitan mo. 1 Peter 4:8. Hindi mo maiwasan magduda eh. Na baka ako'y kinakalaban, inuuto. Kayo ulit. Ready, go. And above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Yung pag-ibig sa'yo dapat umaapaw. Amen. Para makakapagbigay ka, makakapagpasensya ka kasi mahal mo sila. Kasi yung mga kasalanan, kung mayroong kasalanan, talaga naman meron yan, matatakpan yan. Amen. Ganun din sinabi sa Colossians 3. Ako na lang, sabi niya, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies. Pag sinabi, put on, ito yung dapat mong karga-karga. Bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even Christ has forgive you, so also do ye. Kaninang umaga, yan din yung verse eh. Amen. Romans 12. Be kindly affection one to another with brotherly love, in honoring, preferring one another. Tapos hindi ko alam yan kasi kami wala akong kapatid eh, o kaya sanay akong makipaggulangan eh. Huwag ba nang dalhin dito? Kailan lang pinapakinggan ko yung merong sa YouTube na sumisikat, yung mga Russian daw. Ganda rin ng niya eh. Russian girls. Ang kwento nila talaga sa Russia daw, parang binabasto sila doon. Sabi niya eh, sabi nila. Nung nag-aaral daw ng English sa Pilipinas, bida Pilipinas. Sana totoo. Eh, nasabi. Kaya dito siya nag-aaral, dito na siya nag-stay. Ayun, buti, pera sila. Kaso nga, mas mura nga daw dito. Ang ganda rin pag napakinggan yung testimony. Yan, hindi Kristiyano yun, pero at least, totoo naman talaga. Ayun, so kindly affection one to another with brotherly love. Kaya yung testimony yun, parang binabati ako ng mga hindi ko naman kilala, nakangiti agad. Ganun daw ang Pilipino. Kung para sa kanila hindi ganun sa sinabi rin, alala ko yung nag-preach sa diadem nun eh, Amerikano. Magngitian ka daw sa Amerika, anong kasalubong mo? Sabi ng pastor to, sabi niya parang bubunot pa siya ng baril eh. Hindi ko makakalimutan yun kasi hindi ka mabunot ng baril. Ibig sabihin parang siguro ang daming siraulo doon. Hindi normal sa kanila nakingitian mo ibang tao hindi mo kilala, parang ganun. Yun din sinasabi ng babae sa Russia. Ano mo yun? Sana hindi sa atin ganun. Amen. Kaya nga kung may reprobate dito, niro-root out agad natin. Amen. So, delikado yan. Anyway, di naman sana tayo umabot sa ganun. Pero yan, malinaw.
Yung tunay na pag-ibig, no? Okay na yan. So yun, so yung mga suspecha mo, pag suspecha mo, palitan mo ng pag-ibig. Kung magmamahal ka, hindi mo ipag-iisipan yung kapatid ng ganun. At kahit na kung ganun talaga siya, yun, pagbigyan mo na lang, may tamang channel dyan. Kung sinong dapat makaalam, yun ang paalam mo, huwag mong paalam agad sa iba. Na suspecha mo pa lang. Last na tayo. Second to the last. Ano bang, intindihin natin, ano bang root problem yan? Parang kaninang umaga na naman to. Eh, gano'n naman talaga eh. Ano bang problema ng tao madalas? Alala ko na lang itong Amerika. Sila kasi pag ginawa nila sa iba, okay lang. Yan ang iniisip nila eh. Inispayan nila. Sarili nilang city, inispayan nila. Pero pag sila inispayan, galit. O syempre, di ba? Pero parang double standard ka nun. Proverbs 21. Sabi dyan, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the hearts. Amen. Kahit sa first part lang, no? Pansinin nyo. Again, nasa ano tayo, hostile attribution, bias. Sa palagay mo, ganyan yan, ganyan talaga yan. Eh, ganun talaga ang tao. Sa palagay mo, tama ka. Oh. Pastor, ikaw, parang tama. Kaya nga, hindi natin mabilisan tayo nagsuspecha. Pastor, yung mga kulto, sinasabihan mong ganyan eh. Napatunayan na yun. Hindi ko agad yun, nung mga narinig ko lang kay Pastor, nung kwento ko, ano mga kwento sa inyo yan? Sabi, Pastor, itong mga pare ito, wala nang pinag-uralan to, kundi philosophy. Isip-isip ko lang, kasi sinisiraan mo yung nakakausap ako ng ganun. Nakwento ko sa inyo, di ba, yung pinsan ng dati kong kaibigan. Ganun nga. Na-confirm ko, anong inaaral nyo? Alam nyo ba yung Bible? Hindi. Tapos nasa kumbento ka, anong ginagawa mo doon? Philosophy ang inaaral. Hindi, check na naman yun. So, hanga ako na. Basta accurate na sinabi niya eh. Ngayon, pag paulit-ulit ng ganun, paulit-ulit ng katotohanan, eh, syempre, titiwala ka doon. Ganun tayo dapat. Amen. Ang sabi sa Jeremiah 79, the heart is deceitful of all of things, and desperately wicked, who can know it? Philippians 2:3, in lowliness of mind, let each esteem better than themselves, parang kanina. Huwag mong agad, ganito to kasi dito nag-aaral, kasi ganito yung nanay nito, ganito yung, dinamay mo na lahat. Ganito yung lola niyan, yung mga Katolik, yung mga iglesia ni Manalo. Iba-iba ang tao. Totoo rin yun, nakaka-apekto kung sino nagpalaki sa akin, totoo rin yun. Pero, huwag mong ito todo, hindi mo alam yun. Ito yung point natin actually dito sa point na to. Bakit may away? Pansin mo, kunwari lang, si Bud, nagpunta ng may kaaway siya doon. Sa may kaaway din siya. Dito may kaaway. Sino kayo may problema? Eh, ganun din yung mga nagpaiba-iba ng asawa. Ganun din daw yan eh. Bakit kayo naghiwalay na ganun? Siya kasi, okay. Kaso meron ka na ito, hiniwalayan ka din. Kasi siya, ganyan eh. Okay. Sinong hinahanap mo ngayon? May basa? Ready, go. Only by pride cometh contention, but with the well-advised is wisdom. Ayun. Meron din ganyan. Ano naman, mga church member naman, church hopping. Saka dati ganyan ako. Palipat-lipat to. May problema doon sa church na yun eh. Pwede, okay. Yan, baka ikaw ay ma-pride. Ano yung well-advised? Sino yung nagpapa-advise? Sino yung hindi nagpapa-advise pala? Mayabang. Alam ko na yan eh. Yan. Magpa-advise ka rin.
May kilala ba kayong gano'n ina-advise mo? Hindi, ganyan yan. Intindi mo naman. Lahat kami tama, lahat kami mali, ikaw lang tama. James 1, ganun din to. Paul pala. Kayo, ready go. Violence come wars and fightings among you. Come they not hence, even of your lust that war in your members. Ba't pala away ka? Kasi sa loob mo pala, may nag-aaway na rin. Pwede ba yun? Oo, ganun. Soul winning tayo, di ang ganda ng ano mo, galit agad. Ano, huwag kayong madi-discourage, ganun. Ano ba meron sa mukha ko? Ganun. Unless meron talaga something sa mukha mo. Ayun, so may nag-aaway sa kanyang pag-members is body parts po yan. Obviously, huwag naman ganun Kasi may sa utak or sa tapusin na natin. Anong gagawin nga? Ako sakali, pastor, ako yan. Sinasabi mo, ako yan. Ako din, di ba? Lahat tayo may ganyan Ako ito nga kanina, Anong dapat natin gawin? Kung gano'n ang utak mo ngayon, o paano? Ngayon umaga, pag-ibig, di ba? Gano'n din ngayon. Philippians. Kaya itong mga, pasok ko na nga sabihin ko sa inyo. Anong pinapakinggan yung music? Baka rap music yan. Alam niyo rap? Glock 9. Anak nung bakla pala. Kaya pala gumawa ng kantang yun na sino man yun. Siya ba yung Serena? Yun ba yun? Basta yung bakla yung niya, may pala, may dahilan. So yung ating pinapakinggan niya, nagtuturuan na kayo, yan. Sige ito mga bata, especially, nakikita. Ako din kasi, Facebook din ako, di ba? May nagsasuggest sa akin, share ganyan. Anong music nandun? Malay ko dyan. Karamihan dyan di okay. Kala mo cool na cool ka pag lahat nga kayo may ganyan Wala kang bahay, libre nga yan Kala mo cool na cool ka. May notes kayo. Ano gusto mo? Papansin lang, mali pa. Kaya gusto ko si vlog nito ni Brad At least, di ba? At least maayos. Yun ang nyo. Tawag dito. Pagkaabalahan nyo. Basta talagang yung neighborhood namin magulo Huwag ka mag-focus doon. Saan ka daw mag-focus? Ano yung mga isipin mo? May basa, ready, go. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Think on these things. Yun yung mga pag-isipan mo madalas. Obviously, yung mga negative, iniisip din natin, pero hindi ka magsasaw-saw doon. Amen. Kaya pag may mga pelikula po talagang grabe, umpisa pa lang, tas hanggang matapos, sana lang may aral. Hindi, wala, negative, hindi mo nyo pa nangyari. Ba't may mga ganong pelikula? Ganon din yung director nun, tsaka writer. Walang magawa. Gulat ka din, ano ba ito mga to? Tapos pag pinag-aralan mo yung buhay ng mga yung mga yon, director, ganon din, ang gulo. So yan, kaya hindi pwede sabihin na, basta yung pamilya ko ganito O ibahin mo yung sarili mo. May pumasok sa'yo negative, huwag ka siya mag-dwell doon. At nabanggit ko na yan, music na naman. Yung music, paulit-ulit kasi yan, paulit-ulit. May charge yan, negative or positive.
Kung positive, sige, paulit-ulitin mo yung inyong yung ukulele nyo, ang ganda-ganda nun eh. Amen. Kaya sino pinapakinggan nyo? Si Pau Checo ba yun? Si Hannalyn. Si Abby. Abigail Miller, ganda rin yun. Kung ito. Whatsoever things are true. May mga narinig ka sinungalingan. Ngayon narinig tayo to, puro Amerika, Iran, puro kasinungalingan yan. Kanya-kanyang yan. So pero mag-focus ka doon sa totoo. Alam mo yung totoo, doon ka mag-focus. Salita ng Diyos yan. Amen. Yung honest. Alam mo ito, naglokohan, medyo naglolokohan, sobrang lokohan. Doon ka sa honest. Whatsoever things are just. Parang ganun din yun. Ano yung patas? Ang Diyos, ang isa sa mga title niya, the just one. Amen. Isipin mo yung Diyos, yung katangian niya, yung iniisip niya, yung gusto niya, kalooban niya. Whatsoever things are pure. Parang ganun din, honest, pure. Pero talagang di lang malinis, talagang sobrang linis. Pure nga eh. Whatsoever things are lovely. Ano yung lovely? Yung iba, inaano lovely, parang magandang... Okay din yun, kasi iba nasobrahan naman. Sakto lang. Whatsoever things are of good report. Yung magandang patotoo yan. Diba? Nababanggit sa Bible, yung pag nireport sa Bible ito, matinong tao to. Lingkod to ng Diyos. Yun ang isipin mo, gusto ko maging ganun din. Hindi yung baliktad. Hindi ka nakukuni yan kay Job. Hindi ganun. Ito yung atin namang, meron tayong playlist sa YouTube, yung virtue. No? So dalawa yun, siyempre ito yung mga kasalanan na iwasan, ito yung mga gandang bagay na dapat meron tayo. Kung nakita ka na may mga virtue, magandang katangian. Ayan, matapang, makatotohanan, matino, accurate, matalino, masipag. Yun ang isipin mo. Hindi yung, ito, swerte ito. Ano swerte? If there be any praise, hindi maling praise yan ha. Bakit siya pinuri? Dahil maganda raw yung patotoo niya. Kasi totoo, una, walang bulahan. Think on these things. Ayun, palitan mo ngayon yung pag-suspicion mo, yung bias mo sa mali. Ito, anak ni ganito to, wala tong mangyayari dito. Mga ganun ba? May mga ganun. Kahit pasto pa nakaka-discourage yung mga ganun. Ngayon, meron din, sabi nga sa inyo, may apekto talaga yan. Kunwari, yung tatay mo ganyan, medyo may kalokohan. May possibility na mana mo. Kaya nga kung matalino ka, di ba? Tinanong kanina kayong umaga, di ba? Sino yung mas mapahalagan mo? Yung kapatid mo sa laman o sa Panginoon? Alam niyo na. Kasi Jackie lang wala dito. Kanina. Sinong papahalagan mo? Yung kapatid mo sa laman o yung kapatid mo sa Panginoon? Sino mapahalagan mo? Yung mas mabigat ang sa'yo? Ano yung dapat? Sino yung mas mabigat? Ayun. Nakita niyo na? Hindi, kapatid ko to eh. Binigay sa'yo ng Diyos yung for us at a time. Salamat. Diba? Alam niyo na yung patotoo ko, diba? May kapatid akong mahal ko siya nung dati, syempre. Kalaro. Hanggang doon lang pala yun. So sana, maligtas sila. May kaibigan din ako, barkada kami, dikit kami, sanggang hanggang doon lang pala yun. Hindi nila pinili ang Panginoon. Problema nila yun. At least, sabi nga ni Paul, malinis ang kamay ko. Sinirang ko kayo eh. Saan na ba ako? Ito, kung ganun ka dati, baguhin mo. Okay, sabi sa Romans 12, sikat na sikat din, and be not conform to this world. Huwag kang kumonforme, huwag mong gayahin sa libutan. Ang bihis ng babae ngayon, ganun ka na rin. Ang bihis na lalaki, ganun. Yun ang ginagawa nila, ganun ka na rin. Mas sikat na ngayon, di ko na nga alam eh.
Nakikinig ba kayo? Especially kayo, yung mga bata. Usually, di ako namimili sa Facebook pag nag-friend ako eh. Kaso may nag-friend sa akin, yung gupit ay hindi ko gusto. Tapos teacher daw siya. Sino nag-ano sa inyo? Si Prince ata, ano mo yun, di ba? Kilala mo ba yun? Alam ko agad, mga influencer yun eh. Kaya friend ng friend eh. Kilala niyo ba yun? Hindi. Inad ko kayo. Sino man yun, no? Gupit pa lang, hindi na ako nais-nais eh. Anyway. Huwag kang kumumporme, but be ye transformed in the renewing of your mind. Intindihan natin ito, hindi ito yung utak mong unahin mo, baliktad yan. Ang i-renew mo yung mind mo. Kung ang utak mo ngayon, ganyan, dahil ito yung narinig mo, ito yung napalakihan mo, ganito yung kaibigan mo, ganito yung kapitbahay nyo. Baguhin mo na yun. Amen. That ye may prove that what is good. Doon mo palang malalaman. Di ba kaya po yung mga, kung anong kinalakihan, nag-soul winning tayo, ganito tinuro sa amin eh. Kaya nga, akayin mo siya. Parang kahapon na naman. Siyempre, yun yung ano eh. Nakinig na sana yung INC, Iglesia ni Manalo. Noong una nakikinig. Siguro naisipan niya, parang, ano sinasabi mo, mali kami. Oo, ganoon nga. Hindi ka naman tinatago sa inyo yun eh. So, ay, sige, sorry po. Ano pa eh, passive-aggressive ba? Ay, pasensya na po talaga kayo. Pasensya na. Well, sige. Pero yun, ninakay pa rin natin, hindi natin binabastos. Kasi karapatan talaga nila yan. Pero, ayaw, hindi nagpabago. Sayang na sayang kaligtasan, kaluluwa, no? Ngayon, balik tayo sa atin. Kung ligtas ka na, pero meron ka pa rin gawi na nakakasanayan mo sa kung sino, kababayan mo yan, lolo, lola mo, kung ano yan. Baguhin mo. At doon mo malalaman, nung nagtiwala ka, kasi gano'n, Catholic din kami dati. O nadala ako sa baptist, anong malay ko dyan? Pero matalino ako, sabi ko, hindi akong papadala basta-basta dito. Ako pa. Kaya nag-observe ko, talagang mali ako. Mali na turo sa atin. Anong gagawin ko? Ayun. Diba? So, baguhin mo. Doon mo malalaman, ganun, totoo pala yun. Amen. An acceptable and perfect will of God. Maganda pa sa baptist, hindi po yun, doon yung iba, nag-ano rin, may mga pamilya din eh. Pero hindi, bawal yun. Walang nepotism dito. Sino yung Kaya, assume natin na may ganoon tayong bias. Sino yung makakaalis doon? Nabanggit natin kanina, yung may mga ganitong bias, hostile, di ba? Medyo may problema, di ba? May pride, and then walang kapayapaan. Eh, sino yung may kapayapaan? Isaiah. Ako na lang, thou, ang Diyos, thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he is trusted in thee. Lord. Sino yung nagnanatili sa Panginoon? Huwag mo sabihin kung backslide ka dyan. Iniisip mo lagi ang Panginoon. Siniloko mo. Kaya mo, walang kapayapaan. Anong gagawin ko sa plano sa buhay, sa pera ko, sa aking mga kaibigan. Totoo ba itong mga to? Itong church to, totoo ba to? Anong kanta nyo? Ang tagal natin hindi kinanta yun ha. No, not one. Ay, iba pala yun. No, not one. Hindi, maganda rin yung thou shalt not be moved, no? So, sino yung hindi mamumove? Kahit painang ka ng demonyo dyan, painang ka ng magandang trabaho, punta ka sa ganyan. Hindi ka magagalaw kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Amen. Gusto ko lang tapusin pero ayaw ko ba? Sino ba yung paano tayo sinisila ng kaaway? Basically, sino ang kilala nyong nayari talaga ng kaaway? Kahit sa labas o sa loob ng Bible, yung nayari. Talagang Samson, di ba? Ang ganda ng plano ng Diyos sa kanya. Mayroon pang angel. Natindi na, sino dito binisita yung nanay, tatay niya ng angel? Ang anak mong yan. Ganun si Samson eh.
Ganito gagawin niyan, di inom yan, di... Bandang huli, lahat ng bawal sa kanya, ginawa niya eh. Hindi siya nagtiwala. So, paano nangyari si Samson nga? Babae. Malakas kasi siya. So, mayabang din, pera din, di ba? Nakipagpustahan siya. Sino dito nakipagpustahan? Yan. Wala kasing tiwala sa Diyos. Amen. Sinabi na ng magulang niya, ba't ka pa maghanap doon? Dito ka sa mga kapatid mo. Ay, yung kababayan ba? Sa atin, ganyan, applicable sa atin. No? Maghanap ka ba sa iglesia ni Manalo? Ha? Catholic, ang dami nila eh. Walang alam yun. Sharean mo, maligtas, di okay. Naghahanap ka pa sa iba, ano ka? So, pag nagtiwala ka sa Diyos, may kapayapaan ka, hindi ikaw yung, baka ganito isipin sa akin. Baka ganyan. Kasi nagtiwala ka kasi, kaya nanatili ka rin sa Diyos. Amen. Ayun, yung mga pag nalilito ka, walang kapayapaan, alisin mo yun. Ano agad yun, red flag yun, pag ikaw yung di ka mapakali, baka ganito gawin sa akin, baka ganyan. Last. Psalms 19. Ano yung sikat na Psalms 19? Ito yung kanta, di ba? Sabi niya, let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. So, iniisip mo lahat ng sasabihin mo, lahat ng isipin mo. Ito yung katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi ka magbabayas na, si demonyo siguro to. Lahat na demonyo, pero ikaw. Ano yun? So, yun, isipin mo lagi yun. Kung paanong ikaw ay nanguhusga sa tao, ikaw ay husga ng Diyos. Matthew 7 nga. So, wrong thinking must be replaced with biblical thinking. Totoo sa akin. Yun yung mga batang Kristyano ako, ganun eh. Yung mga pastor, ganun ang bana talaga eh. Bible, puro Bible. Okay naman, puro Bible talaga. Oo. Bakit? Sa palagi mo, limitado to, nakukulangan ka. Sino nakukulangan dito sa Bible? Ang call naman niya, parang Bible lang, parang ganun eh. Ikaw yung may problema, hindi mo alam yung scope nito. Napaganda nito. Dami, lawak. Hindi ganun kalawak, pero yung tamang lawak. Ayaw mo rin na masyadong malawak. Wala ka rin mapagpilian doon. Gusto na natin. Balik sa pinaka-topic. Paano nga yan? Paano ka hindi mag-overreact? Yung aking memory verse, Proverbs 25, counsel in the heart of man is like deep waters, but a man of understanding shall draw it. Antindihin mo muna yung mga bagay-bagay. Yan. Malalim ang tao, minsan pag nagtago yan. Ano kaya ito? Pag may bago dito, napansin nyo, binabasa ko yan eh. Kasi gusto kong tulungan. Okay? Hindi ka nabebentahan ng ano. Iba, ganun eh. Insurance. And then, sa Proverbs 25:8, natin to ha. Basa, ready, go. Go not forth hastily to strike, lest thou know not what to do in the end thereof, when thy neighbor hath put thee to shame. Gusto mo, maaway ka agad eh. Nangaaway agad oh. Anong gagawin mo pag ikaw yung napahiya? Ayan, kasi nagharap ka ng away eh. Di ba? Ay, Matthew 18, alam niyo na yun, hindi ko na basahin yun. Basta yung Matthew 18, lagi binabanggit yan. Lalo pag may problema ka sa isang tao, usapin muna siya, pag-usapan niya, siguraduhin mo. Pag ayaw, sabihin mo sa ibang tao muna. Sa church lang yun, hindi sa labas. Actually, ako yung dapat ina-inform nyo agad. Kasi ako, ayaw ko rin ma-instalbo, pero kailangan, itrabaho ko yun eh. Ayaw ko din ng bigla-bigla may nawala kasi ganun na, anak ko. Sakit sa ulo. And then, hindi ko na, iba na to. Okay na to. So, ano yung hostile attribution na bias? Assume evil. Misjudge people. Creates unnecessary conflict. Gusto away agad. Wala namang kailangang away. Nagkaroon ng away kasi may bias nga.
Anong kabaliktaran nun? Biblical love. Naghihintay ka muna. Iniintindi mo muna. Tapos, ito yung term, no? Ang term dito is, ano yung term doon? Yung pinagpapalagay mo na maayos. Hindi. Pero hindi mo nga alam. Give him the benefit of the doubt. Hindi ka sigurado na okay to, pero magtiwala ka muna kasi may benefit yun. Amen. Ayaw mong isipan ng mali yung hindi pala mali. Mas maganda na magkamali ka pero binigyan mo siya ng pagkakataon na mas gusto mo na yun. Amen. Binigyan mo siya ng pagkakataon na patunayan sarili niya. Amen. Hindi mo siya pinagbintangan. Benefit of the doubt. Okay? Tandaan niyo yung mga bata, ha? Give them the benefit of the doubt. Kaya sinabi rin sa kanina, 1 Corinthians, balik tayo doon, 1 Corinthians 13. Pag nagmamahal ka, think it no evil. Pero after nun, sinabi rin sa 7, ayan, bear it all things. Binubuhat mo, pati problema niya, pati believe it all things. Ayan yung, again, ingatan natin, believe it all things. Obviously, hindi mo mapaniwalaan lahat. Pero yun sinabi, kasi nga, ina-assume mo. Benefit of the doubt. Amen. Hope at all things. Magbabago rin to. Yan. Amen. Ang talagang loko-loko. Endure at all things. Amen. Okay, so, ang gagawin na natin yun. So, huwag ka agad mag-assume. Huwag mabilis mag-react. Huwag puro negative. Okay, anong gagawin mo? Eh, basta paano pag nangyari ako, alam mo na, diba? Parang handa mo yung sarili mo, pero huwag mo kakalimutan mag-pray. Kasi hindi mo masabi. Kaya mas maganda, ito matatas na banggit sa mga young people, di ba, sa pag-asawa, hindi mo malaman eh. Pogi ako, sigurado makakuha ako. Ikaw ang tawag dito. Ikaw ang puputaktahin ng mga loko-loko. Oh, amen? Kaya maganda yung tingnan mo yung mukha mo sa salamin. Masalamat ka. Pray, ask, understand. Amen. Kaya puro aral tayo dito. Pag nakikinig ka talaga, matututo ka, matalino ka. Amen. Hindi ka madaling magusga. At kung magusga ka naman, tama. Hanggat maaari. At least nandun sa percentage ng acceptable ba. Yun na. So, dapat nasa unahan to. Meron tayong illustration lang dito. Nakakita na ba kayo ng hindi pala tayo kanina, no? There's a welcome here. Kasi wala namang, Nakakita ba kayo, kunwari, nakasalubong mo si dito? Kaya natutuwa kay Jackie kahit nung umalis yan dito, kahit na paano, hinabati tayo niyan eh. Amen. Kaya salamat. Sabi ko, may time lang siguro yun. Kasi, at least walang sama ng loob, di ba? Eh kaso kunwari lang, medyo tayo, nagkasalubong kami ni Jackie. Kunwari, matanda na kami dalawa. Ginanong ko, hindi ako kinibo. Isipan ko ba siya na masama agad? Hindi ko malabo ng mata pala, di ba? Hindi, nangyayari yun. Amen. Ako, lumalabo ng mata ko eh. Sabi nga, di ba kanina, nagsalamin ako. Yung guhit kanina, hindi ko malaman kung green o blue. Huwag ka agad, mag-assume, hindi ako, Okay, nakuha niyo po yung lesson natin. Amen. Ano yung title natin? Judging hearts that we cannot see. Ingatan niyo yun, okay? Gusto mo kilala ako, ang galing yan. Tama lagi yung niya. Baka na-practice niya kasi. Pero kahit mga pastor minsan, gano'n, pag-assume din. Kapag nakita mo yun, ingat ka. Kasi yung ibang sanay na supposedly, nagkakamali pa eh. Si Samuel, di ba? Kung si Samuel nagkamali, nag-a-assume pa ba tayo? Okay, so let's pray. Hostile attribution bias. Natutunan ba kayong bago? Amen.
Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita, Panginoon. I pray na ingatan yung bawat isa. Sa panahon ngayon namin, napakarami ng tukso, Panginoon. Even may mga talagang kasinungalingan na itinatanim, Panginoon. Literal. Ng kalaban sa aming utak by means of mga media. I pray na maging matalino kami kaya inaaral namin to, Lord, kumpleto yung instructions sa yung salita. Hindi kami bumalaki kaya kailangan namin ng fellowship, kailangan namin ng salita. Ito po ito yung ino-offer niyo sa amin. Ito yung way of instruction namin from you. So kayo magmalaki, kami po yung makinig, kami po yung matuto, later kami po yung makakatulong sa iba kung kami po yung matured. So kaya nung maghintay sa inyo, Panginoon, magtiwala. Magkakaroon kami ng kapayapaan pag nakita namin talaga kami po nililid nyo. Salamat po, Lord. Kaya po ulit muli ang magpala sa aming buong linggo, Panginoon. Alalahanin niyo po, Lord, Pastor Lito. Pinagdadaanan, Pastor Pado, Panginoon, na nakarecover na rin. Pastor Jerry, Panginoon, na makarecover din. Salamat daw po sa successful operation. Ganyan po yung mga upcoming activities sa May 1. Pagpalain niyo to, Lord, ang kahandaan, bawat isa. Ito niya Diadem Main. Mag-ibaayos po yung program, yung pagpapala, bawat magsasalita doon, Panginoon. Usapin nyo at turuan. Lead nyo kami sa tama, Panginoon. Yung people namin, Panginoon, invest nila din yung kanilang time, energy, Panginoon. Tapos sila maayos ng kaibigan. At hindi pa sa aming trabaho, pagkaaral, Panginoon. Umitin yung bawat isa. At gabayan ang malalati. In Jesus' name we pray. Amen.